Nitong Lunes lamang ay ating nabalitaan ang pagdating ng bagong Mitsubishi Electric Mobile Air Defense Radar na binili ng Philippine Air Force sa ilalim ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program na nagkakahalaga ng nasa 5.3 billion pesos. Apat na air defense radar ang binili ng Pilipinas mula sa Japan at ang tatlo nito ay naka-install na sa kani-kanilang permanenteng posisyon sa iba't ibang parte ng bansa at ang idineliver na mobile radar nitong Lunes lamang ay pwedeng ilipat-lipat kung saan gugustuhin ng Philippine Air Force. Napakalaking tulong ng mga radar na ito sa air defense ng ating bansa dahil sa may range ito nang aabot sa 460 kilometers at nasa malayo pa lang ay madedetect na kaagad ang mga aerial threats na paparating sa ating teritoryo. Maliban pa dito, mayroon na ring nabili ang Philippine Air Force noong Horizon 1 ng AFP Modernization Program na mga ELTA Systems Air Defense and Surveillance Radar mula sa Israel na nagkakahalaga ng nasa 2.7 billion pesos. May range naman ang mga ito ng nasa 480 kilometers, kaya kapag pinagsama ang Japanese at Israeli radar ng Pilipinas, ay wala nang makakalusot at bantay sarado ng ating airspace. Subalit kahit madetect na natin ang mga paparating na aircraft o missile ng kalaban, kung wala naman tayong pang-intercept o panlaban sa mga paparating na ito, ay wala pa ring kwenta dahil parang pinapanood lang natin na basta-basta lang pinapasok ang ating teritoryo. Kaya sa bagong balita na ating nakalap, nagsumiti na umano ang Pilipinas ng mga gusto nitong bilhin mula sa Israel, lalo na ang mga air defense system, sa gitna ng patuloy na tensyon laban sa bansang China. Ang Pilipinas ang ikalawa sa pinakamalaking customer ng Israel pagdating sa kanilang mga gawang defense equipment at inaasahang magtutuloy-tuloy pa ito sa mga susunod na taon dahil na rin sa dekalidad at subok na rin ng Israeli-made weapons. At sa kasalukuyang giyera sa pagitan ng Hamas at Israel, nagpahayag ang China ng pagsuporta nito laban sa Israel kaya magiging paborito sa ating bansa dahil mas mapapayagan ang lahat ng gustong bilhin ng ating hukbong sindatahan. Base sa impormasyon, nag-request na umano ang Philippine government ng mga defense systems kasama na ang mga sensors, iba't ibang klase ng missiles at mga advanced na command and control system. Dapat na talagang paramihin pa ang ating air defense system dahil walang saysay ang ating mga makabagong air defense radars kung walang magpoprotekta dito at ilang piraso pa lang ang ating mga missile system. Sa kasalukuyan, nasa 3 baterya lamang ang Spider Air Defense System na in-order ng Pilipinas mula sa Israel na mayroong nasa 9 na missile launchers at ang lahat ng ito ay kanilang nabili sa halagang 6.8 billion pesos. Nasabi na rin naman ng Israel sa ating bansa nitong nakaraang taon lamang na handa nilang ibenta ang lahat ng kakailanganin ng ating hukbong sindatahan at tumaasa tayong kanilang ibibenta ang kanilang mga bagong missile system. Isa na nga sa pinaka-advanced na missile system ng Israel ay ang kanilang David Sling surface-to-air missile system na magkasamang ginawa ng US Defense Company na Raytheon at Israeli Defense Company na Rafael Advanced Defense Systems Limited. Napakalayo ng range ng mga David Sling kumpara sa ating mga Spider dahil ang ating mga Spider ay may range lamang ng nasa 50 kilometers samantalang ang David Sling naman ay may range na aabot sa 250 kilometers. Inumpisa na rin ng Israel ang pagbenta sa air defense system na ito matapos bumili ang Finland ng David Sling missile system sa halagang 317 million euros nitong nakaraang taon lamang o katumbas ng halagang nasa 19.5 billion pesos. Hindi pa malaman kung ilang baterya ang binili ng Finland, ngunit kayang-kaya bilhin ng Pilipinas ito kapag nasa 19.5 billion pesos ang presyo dahil marami pa tayong proyekto na mas malaki ang budget, katulad na lang ng mga karagdagang Black Hawk helicopters na nabili ng Pilipinas halagang halos 32 billion pesos, ang 5 offshore patrol vessel mula sa South Korea na nabili sa halagang 30 billion pesos, at ang mga C-130J military transport aircraft
na nabili ng bansa sa halagang 22 billion pesos. Dapat talagang bilhin ng Pilipinas ang mga David Sling dahil may kakayahan itong magpabagsak ng mga tactical ballistic missile katulad na lang ng mga DF-21 ng bansang China na kayang-kaya abutin ang kalupaan ng Pilipinas dahil may range ang mga ito ng nasa 1,700 kilometers. Sinasabi din na mas accurate pa ang mga ito kumpara sa Patriot missile system ng Amerika na kasalukuyan ding ginagamit ngayon sa balikatan, ngunit hindi na kayang bilhin ng Pilipinas ang mga Patriot missile dahil nasa 50 billion pesos ang bawat battery ng missile system. Kailangan pa ng approval ng US government ang pagbili nito dahil kasama sila sa paggawa ng mga David Sling, ngunit dahil sa mas lalong gumaganda ang relasyon ng Pilipinas at Amerika at nagbigay pa nga ng budget ang bansa para sa modernisasyon ng ating hukbong sindatahan, ay paniguradong papayagan nila ang pagbenta nito sa Pilipinas. Maliban dito, may tinatawag ding Spider-LR ang Israel o Spider Long Range Air Defense System na may range ng nasa 80 kilometers at nitong nakaraang taon lang inilabas ng kanilang defense company. Umaasa tayong kakayanin ng Israel na suplayan ng ating bansa kung sakaling sila ang mapili sa mga susunod na proyekto dahil alam naman nating nakakonsentrate ang kanilang mga defense company sa pag-supply sa Israel Defense Forces na kasalukuyang nasa gitna ng gyera.